Pagbabanta ng Saudi sa United Arab Emirates. Sa malaking gulong nagaganap sa Yemen, halos buong gitnang silangan ang nasasangkot. Kamakailan lamang ay inakusahan ng Saudi Arabia ang UAE na gumagawa ng hindi maganda at tumutulong sa mga separatista. Nagbitaw ito ng mabigat na banta. Inakala ng marami na magmamatigas ang UAE at hindi matatakot. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nang lumabas ang pahayag ng Saudi, agad-agarang umurong ang Emirates dahil sa malaking takot nito sa mga royals. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Marami ang hindi gaano nakakaalam na sa gitnang silangan kahit na halos pare-pareho ang relihiyon at halos iisa ang lahi doon, ay hindi palaging nagkakasundo lahat. Minsan ay may mga alitan na hindi madaling mapuna. Katulad na lang ng naganap ngayon sa bansang Yemen. Bagamat magkaalyado ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates, magkakontra sila ng sinusuportahan at nagdulot ito ng matinding bantaan at bigating paratang. Suportado ng Saudi ang kasalukuyang gobyerno ng Yemen na nais mapag-isa ang buong bansa, habang ang Southern Transitional Council o STC na suportado ng UAE ay may layuning humiwalay sa kasalukuyang gobyerno at maging independyente. Dito, magkakontra ang magkaibigang bansa. Bago matapos ang buwan ng Disyembre 2025, uminit muli ang tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at mga separatista sa ibaba ng Yemen, ang Southern Transitional Council. Binalita sa Middle East Eye noon lang ika-30 ng Disyembre na binomba ng Saudi Arabia ang mga pinadalang shipment ng UAE sa Yemen at pinagsabihan ito ang Emirates. Sumabog ang balita dahil tahimik ang Yemen mula nang ito ay binomba ng Amerika ilang buwan lamang ang nakararaan. Sinabi pa na sa unang pagkakataon pinangalanan ng Saudi na sangkot ang UAE sa pagsuporta sa mga separatista. Ngayon lamang ito nangyari na dinamay ng Saudi ang isa nitong kaalyansa. Naglunsad ang Saudi ng airstrikes malapit sa mga posisyon ng mga separatista. Naglabas ng pahayag ang KSA Foreign Ministry sa platform na X at pinaliwanag kung bakit nila binomba ang daungan sa Yemen. Ayon dito, the Kingdom of Saudi Arabia expresses its disappointment by the actions taken by brotherly United Arab Emirates, pressuring the Southern Transitional Council's force to conduct military operations on the southern borders of the kingdom in the governorates of Hadramaut and Al-Mahara, which is a threat to the kingdom's national security and stability of the Republic of Yemen and the region. Ayon sa Foreign Ministry ng KSA, dismayado sila sa ginawa ng kapatid nitong UAE sa paghimok sa militar ng Southern Transitional Council na magsagawa ng operasyon malapit sa baba ng border sa lalawigan ng Hadramaut at Al-Mahara. Inulat sa Politics Today na nung tinira ng Saudi ang Yemen, ilang araw lang ang nakalilipas, pinagsabihan nito ang UAE na tanggalin ang kanilang puwersa paalis ng Republika. Binigyan sila ng 24 na oras para umalis at kung hindi raw ay malilintikan sila. Mabigat na paratang mula sa kaharian ng mga royals sa kanyang kaalyado. Gayunpaman, marami ang naniniwala na hindi makikinig ang United Arab Emirates sa banta ng Saudi at hindi ito uurong sa kanilang pagsuporta sa STC. Sino nga ba ang Saudi para pagalitan ng pamahalaan ng Emirates at pagbantaan pa? Upang lubusang maunawaan
kung bakit magkatunggali ang sinusuportahan ng KSA at ng UAE sa Yemen, kailangan ay magbalik sa nakaraan. Taong 2014, nang nasakop ng mga Houthi ang kapital ng bansa na Sana'a, humingi ng tulong ang presidente ng Yemen sa mga karating na bansa. At sa pangunguna ng Saudi Arabia, taong 2015, nagsimula ang coalition upang tulungan ang Yemen. Kasali dito ang Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman at ang UAE, mga miyembro ng Gulf Cooperation Council. Malaki ang ginampan ng papel ng Emirates sa labanan, sa lugar ng Aden, Mukalla at sa West Coast. Malaki ang pinanalo ng Emirates laban sa nakisaling Al-Qaeda. Ang Saudi Arabia naman ang namahalas sa mga pagbobomba. Binalita iyan noon buwan ng Marso 2015. Ayon sa Business Day, ang mga airstrikes laban sa Houthis na tumama sa Yemen ay pinangunahan ng Saudi Arabia. Sa huli na protektahan ng KSA ang kanilang border sa tulong ng UAE. Napahina ang puwersa ng mga Houthi. Inarmahan niya mga maliliit na grupo para lumaban, hanggang sa lumakas ang puwersa nito. Buwan ng Mayo 2017, dito na itaguyod ang Southern Transitional Council. Tutol sila sa kasalukuyang administrasyon ng Yemen dahil sa politika. Mula pa noong una, nais na nilang hatiin ng bansa at sila ang mamumuno sa ibabang kalahati. Kaya ngayong 2025, buwan ng Disyembre, lumabas sa balita na naglunsad ang STC ng military operation at nasakop nito ang mga lugar ng Hadramaut at Al-Mahara, pati mga oil facilities. Hindi pinipigilan ng Saudi ang operasyon ng STC noon. Kaya lang ngayon, ang mga nasakop ay malapit sa kanilang border. Makikita sa lumabas na surveillance ang mga shipment lula ng mga sasakyan mula sa daungan ng Mukalla. Tapos ay pumarada ang mga ito bago tumungo sa destinasyon. Ito yung sinabi ng Saudi na mga sandata galing ng UAE. Medyo nagulat ang Emirates sa banta ng Saudi dahil nga magkabakas ang dalawa sa Gulf Coalition na parehong nakikipaglaban sa mga Houthis. Marami ang nagsabi na kahit kailan ay hindi matatakot ang UAE sa mga royals at hindi ito makikinig sa banta. Sino nga ba ang Saudi para utusan ng UAE? Pero sa ikinagulat ng lahat, ang ulat ng BBC, nagpahayag ang pamunuan ng UAE na aatras sila matapos ang pagbomba ng Saudi sa daungan ng Mukalla. Ito din ang balita sa ABC na inurong ng UAE ang kanilang mga tauhan sa Yemen. Sa mga sumunod na araw, pinabulaanan ng UAE ang paratang na inuudyo kanila ang STC na umatake malapit sa border ng Saudi. Sa Khaleej Times, inulat na itinanggi ng UAE ang walang basihang akusasyon ng Saudi laban sa kanila hinggil sa mga sandata sa Yemen. Dinagdag pa na merong serious factual inaccuracies ang paratang laban sa kanila. Gayunpaman, pinahiwatig na sang-ayon sila sa request ng Saudi at makikipag-coordinate sila sa KSA. Kaya ang tanong ng marami ay, bakit tumatras ang UAE sa banta ng Saudi at bakit ito umurong? Diyan pumapasok ang Middle East politics. Ang hindi alam ng karamihan, dati nang magkasangga ang dalawang puwersa laban sa mga Houthis at may mga naniniwala na malaki ang takot ng UAE sa Saudi. Pumasok sa Yemen ang Saudi Arabia at UAE na magkaalyado laban sa mga Houthis. Ngunit kalaunan ay naghiwalay ang kanilang sinusuportahan. Ang prioridad ng Saudi ay upang tuluyang maitaguyod ang pamahalaan ng Yemen at maprotektahan din ang kanilang border. Kung matatapos nga naman ang gulo sa Yemen, magiging secured ang Saudi Arabia.
Ang prioridad naman ng UAE ay panatiliin ang seguridad sa loob ng bansa, kasama ang pagkontrol sa mga daungan at rutang pandagat at kontra-terorismo. Dahil dito, matagal nang tinutulungan ng Emirates ang STC, subalit ng palawaki ng Southern Transitional Council ang kanilang nasasakupan at inatake ang Hadramaut at Al-Mara. Naging banta ito sa Saudi. Base sa kalkulasyon ng Gulf Times, ang kalakal sa pagitan ng UAE at ng Saudi sa loob ng 5 taon ay kalahating trilyong dolyares. Hindi pa kasama dyan ang kalakal sa langis sa pagitan ng dalawa. Ayon sa pahayag, pangatlo ang Saudi sa pinakamalaking bumibili ng produktong hindi langis galing UAE noong taong 2023. Ang binibili naman ng UAE mula sa Saudi noong 2022 ay umabot sa halagang $34.5 billion. Ang UAE ay pangalawa sa pinakamalaking re-export market para sa Saudi Arabia. Base dito, ang ugnayan pang-ekonomiya at kalakal sa pagitan ng UAE at Saudi Arabia ay patuloy na tumataas at lumalago. Nakakatulong ang alyansa nila sa kaunlaran ng dalawang bansa. Sa madaling sabi, hindi mabubuhay ang UAE kung walang Saudi at vis-a-vis. Ang balita sa Arab News noon pang 2021 na ang Saudi Arabian Military Industries o SAMI, kumpanyang pangmilitar ng Saudi, ay nagkaroon ng joint venture sa NIMR, ang kumpanya mula sa UAE na mag-manufacture sila ng mga military vehicles. Ito ang unang opisyal na kooperasyon sa industriya ng militar sa pagitan ng KSA at ng UAE. Ang ugnayan ng dalawa ay malalim mula sa kalakal at militar. Maituturing na talagang magkasangga. Kaya ang pag-urong ng UAE dahil sa banta ng Saudi ay maganda para sa samahan ng dalawa. Ano nga naman ang sitwasyon sa Yemen para sirain ng UAE ang alyansa nila ng Saudi? Umurong man ng Emirates ay hindi dahil sa takot na baka atakihin sila, ngunit sa takot na mawala ang kanilang magandang pinagsamahan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang bantaan at paratang sa pagitan ng Saudi at ng UAE ay muntik nang magdulot ng isang malaking sigalot. Pero kahit mabigat ang sinabi ng KSA laban sa Emirates, mukhang hindi hinayaan ng UAE na ang alitan ay magdulot ng hidwaan sa pagitan nilang magkaalyado. Dali-dalian din nilang pinabulaanan ng paratang ng Saudi at umurong ito at umiwas sa gulo. Bakit nga naman nila ipagpapalit ang magandang relasyon nila na hinubog ng maraming taon dahil lang sa gulo ng iba? Hindi batang sabi, ang yaman ay lilipas, pero kaibigang tunay ay wagas. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.